lahat po ay magsiluhod bilang pagtanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kristo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman, puspos ng habag at awa kanino man. Puspos ng kadakilaan, pagmamahal na di mapaparang. Kaya't halina kayo mga minamahal, damin siyang tuwiran, lubos niyo siyang kilalanin, kayo di pababayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Maaari po bang pakicheck niyo po yung mga cellphone niyo? At pakipatay niyo po muna kung mayroon po kayong hinihintay na tawag o mensahe. Siguro po maaring yung pong hindi lubos ang puso niya na siya nagtungo rito para makiisa, ialay ang sarili, para po hindi nakakaistorbo yung pagtunog ng cellphone niya. Doon na lang po muna siguro siya sa labas. Doon po ba ring hindi na po masagap dito. Huwag naman po magdaramdam at hindi naman po tinataboy, hindi naman po kayo pinaaalis, kundi upang hindi nakakaistorbo po sapagkat ilang pong beses na po bang ito'y ipinapaliwanag na masakit po sa tenga ng mga nakikinig sa internet, mga nanonood. Live po tayo. At kayo man, kapag nakikinig kayo at nanonood sa internet, masakit po sa tenga ninyo kung kayo po yaong isa sa nakikinig doon o nanonood. Naka-live po tayo sa buong sanlibutan na may nanonood kung saan man siyang bansa, sa Jordan, sa France, sa Italy. Meron po tayong mga tagasunod doon. Sa Taiwan, sa Japan, meron po tayong mga tagasunod. Hindi ko na po babaybayin ang mga bansang nakikinig at nanonood. Hindi man po nila mapanood, mapakinggan sa oras na ito yung mga sa bansa nila ay gabi, tulog sila. Subalit yung mga record po ay pinanonood po nila. Kaya ulitin man po nila, hindi man po sila makinig ngayong araw na ito, naka-record na po yung tunog na yun. Kaya nawa makaunawa po kayo at wag naman po ninyong ipagkulit o ipaging sutil ang gayong hindi pagtalim at pagsunod. Sapagkat sabi nga po, ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung bukal sa kalooban mo at tapat ang iyong pagparito, maunawaan mong dahilan kung bakit gayon ang sinasabi. Kung bakit gayon ang pinakikiusap. Nawa, makaunawa kayong lahat. At ang pagsunod, pagtalima, tanda ng pakikisa at paggalang sa Ama. Sapagkat hindi naman itinindig ang gawain ito para
makipagpaligsahan, makipagyabangan, o dili kaya'y manloko ng kapwa, kundi sa pamamagitan ng paghahari ng Espiritu, nagkaroon ng gawain ganito at tumalim at sumunod lamang ang mga nariritong naglilingkod sa inyo. Walang kabayaran, walang sweldo, bukal sa puso kayong aalayan, kaya't upang kayo'y makinabang, maging bukal din sa loob nyo ang pagtanggap at pagparito. Nang sa gayon, umuwi kayong may kasiyahan, may galak, at nakaunawa sa bawat pahayag. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Mula sa awit. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat-ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos, liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangada ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay maroong gantimpala kapag aking sinusunod. Maliwanag ang katotohanan, mga aral na binitawan, itinala sa sanlibutan, sa tao ay idinatal, binigkas na lubusan, bibig niya'y gamit lamang upang mahayag na tuwiran, mga aral na mainam. Kaya't kung susunod ang mga nilalang, sino ngang hindi matututo at sinong di makadarama ng wagas na pag-ibig ng Ama? Sinong masisiphayo at sinong malulumbay kung ang kaliwan sa puso nila'y yaoy naot at tagos sa damdamin na mula sa Amang di makita man lang, subalit nagpapadama at nagbibigay lunas sa lahat ng karamdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kayo man ba ang kapag nagturan at di kayo sinunod pinakinggan sa mabuti naman ninyong adikat layunin, di kaya kayo masaktan bilang katauhan. Subalit yaong Ama, mapagparayang lubusan, naghihintay siya at nagbabata sa mga anak niya kung papaano malubos ang pagkilala. Kaya naman sa tuwina, ang kanyang paanyaya, makadama nawa sila. Halina kayo, mga minamahal ko, na tuwirang handog ng Ama ay suriin ninyo, upang sa inyong mga pag-iisa, at kayo'y nag-iisa, ito ang bulay-bulayin nyo't tanto inyong totoo, mapagliliwanag ang diwa nyong nadidimlan kung magkamisan. Dili kaya naman kung ito'y nalilitot na gugulumihanan, papayapain niyang tuwiran, babahaginan kayo ng lakas at tatag, tapang ng loob, upang ang bawat araw nyo, bigyang kasiyahan, galak na walang kamatayan. Habang kayo nabubuhay, maibibigay niya ito, kung tuwirang kikilalanin, susunod kayo sa Kanya at tatanggapin niyong siya ang Diyos ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, habang pinipit-pit ang luya, lalong lumuluwal katas niya. Kaya't habang dinadalisay kayo sa matibay na pananampalataya, lalong nasusubok ang katatagan nyo sa katapatan nyo sa Kanya.
Kaya't kayong mga anak niyang sa kanya'y tumanggap na, mapapatotohanan niyong tapat at totoo siya kung sinasabuhay at magsasabuhay kayo ng aral niyang tapat magpakailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Ang dulot ng salitang banal na nagbibigay siglat lakas kanino man ay walang kapantay na kain at bagay. Kaya't ang taong sa kanya ay nasisiyahan at ninanamnam, tuwirang damdamin niya'y naiiba man din niyaan. Kaya naman ang mga nasiyahan at natuwang tuwiran, hinahanap-hanap nila yaon at nais nilang pakinggan sapagkat alam nila, salitang banal, nagbibigay sigla, buhay ng tao, pinaaaliwalas, isip at damdamin, nagiging masaya. Patag at maluwalhati nilang naisasadyad ang mga pagsubok nilang pinagdaraanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang taong walang kasiyahan at hindi niya naunawaan ang kalikasan, pag sobrang init, nagrereklamo. Pag sobrang lamig, nagrereklamo. Pag umulan, nagrereklamo. Pag walang tubig, nagrereklamo. Lahat na lang may reklamo. Subalit ang may pangunawa at nakakaunawa sa ginagawa ng Ama, tuwirang natutuwa siya anuman ang makita niya. Sapagkat pinasasalamatan niyang buhay pa siya at nagtitiwalang hangin man ang dinatal niyang malakas, kung matibay siyang nagtitiwala, di siya ipapadpad. Ulan man na nagbibigay ng paglabak at pagbigay potek, ngunit kung siya'y may kasiyahan, hindi niya iniisip maputikan, kundi ang nais at layo niya, malayo siya sa kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya ang isang taong nanlalambot ng hihina, kapag ninanamnam niya ang salitang ibinibigay ng Ama at napapatotohanang siya'y buhay sa Kanya, di niya namamalayan, lumalakas katawan niya. Buhay bang Diyos? Gayon din naman ang taong may dalahin sa damdamin. Kapag ang naramdaman niya ay pag-ibig ng Amang mahal, napapaknit na't napaparam ang mga kagulumihanan at ang bigat sa kanyang kaloob ay nawawala na. Kaya ang nararamdaman niya ay pag-ibig niya at patuloy nagmimithing, madama pa siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, walang maliw, noon ngayon, at kailanman. Tanging ang pag-asay sa Kanya lang. Mula kay Lucas. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglakda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo, upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng balo na babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya?
Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ang tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanyang buhay ang lahat. Sa kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Dinaan sa talinghaga ang pangungusap at salita upang maliwanag na mapatotohanan ng kanyang salita'y totoo at buhay. Kaya nga't ibinigay ang isang babae na may 7 na pangasawa, kung sino nga sa kanila ang mapapabilang at masasabing asawa niya. Sa wakas ng buhay nila, nakapwa-patay na, kaya't maliwanag ang tugon na wala nang isa man sa kanilang masasabing asawa niya, sapagkat matutulad na lamang sila sa anghel. Kayo, mga mahal ko, nagmimithi ba kayong matulad sa mga anghel? Na mapabilang sa kaharian at doon ay tatahan. Sapagkat dito lang sa lupa ang pag-aasawa. At dito lang nagsasama ang lalaki at babae. Sapagkat bilang katawan at laman sila. Ngunit sa takdang panahon sila'y patay na. Kapwa din na nila kilalang isa't isa. Sapagkat sila'y wala nang ang buhay bilang pinagsama ng Ama. Subalit, naroroon pa rin ang magsasama sila kung sila'y kapwa makakaisa't kasama sa kaharian niya. Kayo, mga mahal ko, kung naniniwala kayong may buhay na walang hanggan, mimitiin nyo't aasamin ang pagiging isang anak ng Ama na tumutupad, gumaganap sa mabubuting layo niya at tapat ninyong tatanggapin ang mga aral niya upang maunawaan ninyo ang layon at nasa niya at maging kaisa niya kayo sa kabutihan at kabanalan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, totoo, buhay, tapat ang Diyos. Kayo naman, gaano katapat at katotoo ang pananambahan niyo sa Kanya? Gaano katotoo at katapat ang pagtanggap niyo sa Kanya? Sapagkat kung tapat at totoo ang pagtanggap, pagkilala sa Kanya, susundin niyo ang kautusan niyang tulad ng binaybay at binasa sa inyo sa una. Sapagkat ang pagtalim at pagsunod sa Kanya, tanda ng paggalang ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakakabagot ba? Nakakainip ba? Nakakaantok ba? Kung wala ka sa katotohanan at di mo nadarama ang Ama, nakakabagot ang buhay kapag wala kang pera. Nakakainip ang buhay sa maghapon kapag ikay hindi masaya. Kaya, kapag ikay nasa piling ng Kanyang Espiritu, Siyang nagpapaligaya, nagpapasaya, inaaliw kaniya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, maliwanag ang katotohanan ng kadakilaan niya nagsisilbing tatag, tibay ng lahat.
sapagkat siya'y nagbibigay lakas, tibay ng kanyang mga anak. Pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan, manuot sa inyong kalamnan ang pag-ibig na mararamdaman sa inyong kalooban. Pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yamang tapat, totoo ang Diyos. Ano ngayon ang palagay nyo na maaari niyang ibigay sa inyo kung susunod at makikinig kayo sa Kanya? Maraming naririto. Ang kahilingan nila'y gumaling, magpagaling ang Ama sa kanila. Ngunit kung di kinikilala siya, paanong may bibigay ang kagalingang kahilingan ng mga anak niya? Sapagkat walang taong nagpapagaling at di makapagpapagaling ang sinuman. Kaya't halina kayo, kilalanin at tanggapin ang inyong magiging buhay. Sapagkat ang kagalingan, taglay niyang sa inyo'y kayang ibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nakakita ka ng matanda na, malakas pa, kahanga-hanga siya, at ikaw nasasabi mo, sana abutin ko yun. At kapag nakakita ka naman ng matanda na pinababayaan lang sila, masasabi mo naman, sana di ko sapitin yun. Kapag nakakita kang matanda na mag-asawa sila, masaya pa rin magkasama. Ikaw na may asawa, nangangarap kang, sana gayon din kami. Kahit matanda na'y magkasama't nagkakaisa pa rin at nagmamahalan. Kapag nakakita ka ng matanda na nag-aaway pa sila, nasasabi mo, wala silang isip. Iba't iba nga ang nabibigkas ng bibig. Iba't iba nga ang ginagawa ng tao. Subalit ano ba ang matwid at ano ba ang layo ng Ama? Kung lahat ay kikilala sa Kanya, walang mababarutot ang kaisipan, walang magiging magulumihanan, bagkos lahat, diretsyong matwid, di lang makikilala ang matwid na aral niya. At walang madidimlan sa tuwin ay may kaliwanagan. Pagpalain kayo ng liwanag na walang kamatayan, na manahan at maghari sa inyo sa pamamagitan ng Espiritong di nyo nakikita, subalit kung tatanggapin nyo, makapananahan sa buong panahon. Naririto kayo sa inyong pagkataot, magiging tahanan, templong naturingan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kapag may inaasahan ka na hindi mo nakamtan, mayroong magdaramdam, mayroong nakakaunawa, at mayroon namang nasasaktan. Subalit, kapag nasuri mo at nakakilala ka sa Kanya, kumisan, masasabi mo, salamat po. Yung palang kalooban mo, yung palang kagustuhan mo, yung palang iniintay ko, hindi pa pala marapat sa akin, nakakatuwa ka naman, Panginoon, sapagkat alam mong mabuti para sa aking buhay. Tama ba ga? Kaya, kung halimbawa, sa inyong mga paglalakbay, may pag-aantalat, may pagbabago, ang isipin at pag-arian ng isip nyo, nililisya lang kayo ng Ama, nilalayo lang niya kayo sa maaring maganap na hindi maganda. Kaya huwag kayong magalit, huwag kayong magdamdam, kundi kayo'y magpasalamat sa tuwina. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ganun nga ang plano niya at ganyan siya magplano. Hindi maaring pangunahan siya at hindi maaring turuan siya. Sapagkat alam niya lahat ang makabubuti sa kanyang mga anak
at alam niya lahat ang gagawin niyang marapat. Kaya't ang sumusunod sa Kanya, napapapala, nagpapala, at napapabuti, pawa sila. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Di kayo magtatanong. Di kayo nagtanong. Wala kayong tanong. At di kayo magtatanong. Wala ngang dapat itanong. Kundi dapat kayo sumunod makinig, magsabuhay sa Kanyang kagustuhan. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kapag sa mga ginagawa ninyo, isa man walang nagtatagumpay, magsuri kayo. Sapagkat sa Ama ang tagumpay, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kasiyahan, sa Kanyang kagalakan. Kaya kung may mga ginagawa kayo, hindi nyo na pagtatagumpayan, isipin nyo bakit at anong dahilan. At kung napagtatagumpayan nyo naman, lagi nyo siyang papurihan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pararangalan ka at pasasalamatan ng iyong mga anak na tuwiran, nakadama ng lubusan, bilang amang mapagmahal. At yun ang layon mo at nasa, na marinig at mamasdan tuwina. O Ama kong mapagmahal, mapagkalingang tuwiran, yaon nga ang nasa mong maganap sa mundo. Ang may galak silang nagpupuri sa'yo, at tuwirang sinusunod layon mo at nasa, pagkat ito'y mabuti, pawang kabutihan. Walang hindi kagagawin, kanino mang iyong anak, na nababatid mong mabuti, nakikita mong matuwid, sa landas mo'y tumataas, sa aral mo'y tumatanggap, sa salita mo'y nakikinig, sa nasa mo'y sumusunod. Ikaw amang liwanag at buong galak mong binigay, sa lupa ay iyong binadya't inalay. Espiritong banal, katibat ninuman, kapiling at kasama ng mga tumanggap, at patuloy na nagnanasa, sa kanila'y makapanahan, upang lubos maturuan, upang ganap maramdaman, pag-ibig mong walang maliw, at masilayan ngang lahat, yung iyong kabutihan at liwanag mong taglay. Kay buti mo, Ama ko, kay dakila mong totoo, wagas at tapat, yung handog mo sa sino man
aliw na puso nila ang siyang dulot mo. Pagkat kailan pa man di ka nagbabago. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, yamang saksi ka sa lahat ng sandali. Tigibin mo ang galakang iyong mga anak na tuwirang ikaw ang hinahanap at ninanamnam nilang ganap yung pag-ibig mong dulot at ang liwanag mong handog sa kanila'y wag nang mapaknit at di mamatay, magundap-undap. Bagkus magningas at magningning, sila'y magliwanag na ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, lumakas ka ba? Nasyahan ka ba? Bagamat naghintay ka. Yan nga ang pawang katotohanan, ang sigla, ang lakas sa Diyos na di nakikita. Doon mo makikita kung paano kumilos siya sa buhay mong di mo madama noong una. Nang madama mo siya, kilalaning lubos na. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Masaya ba kayo? Iba na ang panahon, ano? Subalit, tag-araw, tag-ulan, sinong nakasusuri ng magaganap sa bawat araw? Sinong makapagsasabing sa maghapong ito'y aaraw? Bukas uulan. Meron bang taong gayon na kayang basahin, kayang sabihin, kayang iulat ang kung anong magaganap bukas at sa maghapon, sa magdamag? Kaya nga't may Espiritu ang Ama upang itong magsiwalat at maglahad. Kaya't ang taong kikilala, laging nakatunang isip at diwa niya sa pananalig sa Kanya. Kaya ang lahat ng aral niya, kapag binaybay at natutunan niya, sinabuhay niya. Siya rin ang nasisiyahan, anak na sa Kanya ay sumunod ng tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magmahalan kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Hala, nabago ang nota. Oo, di hahabulin. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O, sumalo na kayo, mga nasa computer nyo, iPad, gadget ninyong ginagamit. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang doon, dito, diyan. Paano naman sila? Galing na kayo doon. Di ba mabait kayo? Oh. Oy anak, bigay mo naman sa kanila yung iba. Oh. Yung mga wala, bigyan naman. Op! Ay! Oh, anak! Oh, nag-away pa. Mababait. Anak ko. Parang mga langgam, ano? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Magkaroon ka ng pasensya. Magkaroon ka ng pagtitimpi sapagkat kung wala, talagang, ano, dakila talagang Diyos. Ano po? Totoong totoo, ang kanyang kadakilaan ay kabutihan.
kabaitan, kabanalan, kahiwagaan, at kahimalaan. Yan ang taglay niyang kadakilaan, na kailanman ay hindi makikita at makukuha sa tao lamang, sapagkat sa kanya ang kadakilaan. Kaya't dakila siyang tinatawag, taglay niyang kabutihan, kabaitan, pagmamahal, himala, hiwagang, gawa. Buhay bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O, di ba napakabuti ng Panginoon? Bawat panahon may umaani. Ano po? Tag-ulan, tag-araw, may umaani. Napuputol po ba ang paghasik ng palay? Napapatid po ba? Mayroong umaani sa lugar na ganyan, may umaani sa ganong lugar. Buong panahon, buong taon. Hindi po ba? Kung dito wala ka nakikita, sa ibang lugar makakakita ka. Sa ibang lugar na nakita mo, wala ka nakita, doon sa ibang lugar mayroon. Natupad na ganap ang nasa Biblia. Ang sabi, may naghahasik, may nag-aani, may maghahasik. Ibig sabihin, walang katapusan ng pagpapala niyang binibigay. Kaya't kung ang tao susunod lamang, sino ang magugutom ang tiyan? Sino ang maghihinagpis dahil sa kawalan? Kung masipag, masinop, magtiyaga, at naghihintay, mayroong kang gantimpala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May bukas pa. Pati kakasabi kahapon may bukas. Di po ba mababait kayo? Di ba may gawain mamaya, ano? Ede? Mabait ang Diyos na tinatawagan mo. Kaya't marapat magmana ka sa Kanya. Tularan mo ang mga ugali niya, upang araw-araw sa'yo'y Pasko. Pag-ibig niya ay damhin mo, gawa niya ay masdan mo. Suriin mga salita niya, aral niya'y sundin mo, at kailanman ay di ka maninimdim. Galak ng puso mo'y mabubuhay. Patuloy ka niyang tatanglawan. Babahaginan ka niya ng mabuting buhay. Buhay po bang Diyos? Kaya may Lunes pa, pero may bukas pa po, Linggo. O sige po, mapagparaya at mapagbigay kayo, sapagkat alam niyo po yung mga lingkod, yung mga alagad, pagka halimbawa wala sa damdamin yung magbasbas, yung magbendisyon, ano po ang mararamdaman nyo? May takda-takdang binibigay ang Panginoon, hindi ikaw mismo gumugusto niyan. Ngayon, sa pananalig at pananampalataya mo, hindi ba? Tulad nung masamang hukom sa kanyang kasamaan dahil ayaw niyang mainis. Baka mainis daw siya, kaya pinagbigyan niya na yung may hinihiling sa kanya. Kung yung masamang hukom na yun, para lang hindi mainis, pinagbigyan na. Ang Diyos pa kayang napakabait. Kaya, wala mang bendisyon. Tinanggap nyo ay Diyos. Bibigay niya yung mga kailangan. Papakinggan niya kayo. Kayo'y pagagalingin. Kaya, sa Kanya kayo magtiwala. Sa Kanya kayo maniwala. Puso ninyo'y magalak. Damhin siyang ganap. Buhay ba ang Diyos? Tayo na po, mga mahal. Yun na lang pong bago. Ano po? May Lunes pa. Lunes, wala tayong misyon, ano?